Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Kung inyo pong napanood yung ating pagtalakay tungkol sa 7 huling salot or dun sa 7 last plagues na ibubuhos ng Diyos sa lupa bago dumating ang Panginoong Hesus, nakita natin doon na ang unang salot na mararanasan ng mundo ay ang salot na sugat. Kapag ito pong salot na ito ay nag-umpisang sumalanta sa mundo, that will be the time na alam nating nag-uumpisa na yung pagbubuhos ng Diyos dito sa 7 huling salot. At ito po'y hindi lang basta sugat, mga kababayan, kundi ito po ay isang matinding sugat. Mabuti pa nga ay basahin natin ito dun sa Apokalipsis 16:2 para malaman natin anong klaseng salot o sugat ito. Dito sa aklat ng Revelations chapter 16 verse 2, "And the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worship his image." So ayon sa description na ibinigay sa atin ng kasulatan, ito daw sugat na ito ay may dalawang katangian: noisome and grievous. Alam nyo, pag sinabi kasing noisome, ayon dito sa meaning na nakuha natin sa Google, no? Noisome meaning having an extremely offensive smell. Masama ang amoy, masangsang. Disagreeable, unpleasant. So, sa ibang salin ng Biblia, ang ginagamit na terminolohiya dyan ay nakakadiri. Pag sinabi kasing nakakadiri, hindi lang yung kanyang texture, yung kanyang itsura, kundi pati yung kanyang amoy. Offensive smell ayon dito sa pakahulugan. At pag sinabi namang grievous, meaning something bad, very severe or serious, malala, matindi. Hindi lang ito basta chronic, ito po'y matindi na. So hindi lang pala siya basta sugat, kundi isang napakatinding sugat. Ang tanong, bakit ganun? Bakit ganun yung karakteristik ng sugat na yan? Ito po kasi mga kababayan ay ekspresyon ng galit ng Diyos na nahahandang walang halo. Pag sinabing walang halo, meaning walang halong panghihinayang doon, walang halong pagdadalawang isip doon, walang halong awa doon, walang halong exception doon. Ang nandoon lang ay puro galit. Galit ng Diyos na nahahandang walang halo. This is no mercy, mga kababayan. So, kung no mercy siya, sa palagay nyo, meron bang anumang gamot na pwedeng matuklasan ang mga doktor o mga siyentista kapag sumalanta na itong sugat na ito? Meron kayang cure dito sa ganitong klase ng salot, mga kababayan? Wala. Kasi, kung may cure yan, lalabas may halong konting awa pa ang Diyos eh. Diba? Kung magbibigay siya ng reservation or cure para sa gamot na yan, lalabas, may halong awa pa. So, the mere fact that this plague is the expression of God's wrath na walang halong awa, meaning walang gamot na pwedeng matuklasan para labanan yan, mga kababayan. Ganyan po katindi yung unang salot. So, para mas lalo pa nating maunawaan kung anong mga katangian pa nitong unang salot na ibubuhos ng Diyos, balikan natin yung ating naging pagtalakay sa episode 19. Kaya't humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at nagkaroon ng nakakapandiri at masamang sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at ang mga sumamba sa larawan nito. Ano laman ng unang mangkok, mga kapatid? Isang matinding sakit o virus man yan o bakterya man yan, di pa natin alam. Pero may kakayahan itong makapagbigay ng nakakapandiring sugat sa mga tao. Alam nyo naman kapag sinabing nakakapandiring sugat nagnanaknak ito, mga kapatid. Nakakita na ba kayo ng nagnanaknak na sugat? Yung sugat na tinamo ni Job, halimbawa, yun ay nagnanaknak na sugat, mga kapatid. May mga uod pang lumalabas dun pakinggan ninyo sa aklat ni Job. Kapitulo 7, ang talatay 5. Ang aking laman ay nabibihisan ng mga uod at ng libag na alabok. Ang aking balat ay namamaga at putok-putok. Nakita nyo, mga kapatid? Inuuod yung katawan ni Job At puro libag din yung kanyang katawan.
paanong hindi lilibagin si Job? Hindi nakakaligo. Makakaligo ka pa ba kapag punong-puno ng sugat yung katawan mo? Kakayanin mo pa bang maligo kung putok-putok na yung balat mo? Kaya nga sabi ni Job, ang aking laman ay nabibihisan ng mga uod at ng libag na alabok. Ang aking balat ay namamaga at putok-putok. Yung sugat ni Job, inuuod. Ibig sabihin, yung balat ni Job noon parang balat ng bangkay. Diba yung balat ng bangkay, nagsusugat-sugat yun dahil sa agnas tapos inuuod. Ganon yung nangyari sa balat ni Job. Itong sugat ni Job at yung sugat ng mga taga-Ipsyo may similarity. Yung bakterya na nandun sa sugat nila, inaatake nito pati yung mga tissue sa kanilang muscles. Pati muscles nila, tinitira nitong bakteryang ito. Kaya nga hindi sila makatayo Meron talagang bakterya na pwedeng makagawa nun sa tao. Diseases. Pinaliwanag niya kung ano itong flesh-eating disease na nagpabulok sa binti ni Arnold. Necrotizing fasciitis is a very rare disease actually. Kaya hindi masyadong napag-uusapan to Bihira nga lang itong umatake sa ating panahon, gaya dun sa ating nabasa, pero sa malaking kapighatian, magiging rampant ito mga kapatid. At ang tatamaan nito is yung mga taong tumanggap ng tanda ng hayop, yung mark of the beast. Kung tatanggapin nila yung mark of the beast, pwede silang madamay dun sa 7 huling salot ng kagalitan ng Diyos. Nakakamatay yan in matter of hours lang mga kapatid. Alam nyo kasi, yung sugat na yon, kasama talaga yun sa salot ng Diyos para sa mga taong masasama. Pakinggan ninyo sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, ang talatay 27, sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto at ng mga grano at ng kati at ng galis na hindi mapapagaling. Talatang 35, sasaktan ka ng Panginoon sa mga tuhod at sa mga hita ng isang masamang bukol na hindi mo mapapagaling mula sa talampakan ng iyong paa hanggang sa bao ng iyong ulo. Bagaman mayroong mga flesh-eating bakterya na natutuklasan ang mga siyentista ngayon, itong ganitong klase ng bakterya na taglay ng ikalawang salot mas malala. Kasi larawan ito ng puot ng Diyos na nahahandang walang halo. Anong ibig sabihin ng nahahandang walang halo? Ito'y galit ng Diyos na walang bahid ng kahit kaunting awa. No mercy ito mga kapatid, dahil tapos na ang panahon ng awa ng Diyos. Panahon na ng kanyang paghihiganti. So babaha ang mga ospital dahil sa salot na ito at pati mga doktor mahahawa. Magre-resign ang maraming mga doktor pag itong pandemyang ito ang tumama sa lupa. Dahil bukod sa nakakadiri at karimari-marim na sakit na ito, matinding makahawa ito mga kapatid. At ayon sa mga scientist, yung ganitong klase ng bakterya na tinatawag nilang flesh-eating bacteria ay pwedeng kumitil ng buhay ng isang tao in matter of hours lang mga kapatid. Kapag tinamaan ka ng sakit na ito, kahit mahal mo sa buhay, itatakwil ka dahil sa tindi ng salot na ito. Gugustuhin mo na lang mamatay at hindi natin alam kung gaano karaming tao ang pwedeng mapatay ng salot na ito mga kapatid. So, speaking of flesh-eating bacteria na nagdudulot ng isang matinding sugat sa katawan ng tao, alam nyo ba na sa kasalukuyan po ay may isang sakit na kamukha nito ang sumasalanta ngayon sa bansang Japan. Ito po ay ayon sa ulat na inilabas ng South China Morning Post. 2 araw na po ang nakakaraan. Sabi dito sa balita, health authorities in Japan are attempting to play down reports in foreign media of a sharp uptick in the number of flesh-eating streptococcal toxic shock syndrome or STSS cases. Although a leading doctor of infectious diseases has admitted it was unclear how widespread the illness was or why it seemed to be spreading so swiftly, global media coverage of the outbreak has highlighted a spike in the number of cases of the rare but frequently deadly bacterial infection, highlighting an apparent fatality rate of 30%. From the start of the year to March 10, Japan's National Institute of Infectious Diseases or NIID recorded 474 STSS cases compared with 941 in the whole of 2023.
The infection had spread across the nation, with cases reported in 45 of Japan's 47 prefectures, NIID said. There are still many unknown factors regarding the mechanism behind fulminant, severe, and sudden forms of streptococcus, and we are not at the stage where we can explain them, the institute said. So, ayon dyan sa report na ipinilabas, mga kababayan, pilit daw itinatago o piniplay down o parang ina-underestimate ng Japanese media yung report na ito sa foreign media para nga naman wag mag-create ng takot sa mga turistang gustong pumunta sa Japan, ano? Pero ang totoo kasi dyan is sobrang bilis na daw ng pagkalat ng sakit na ito dyan sa Japan. In fact, kinancel na nga ng North Korea yung football match ng Japan at North Korea para sa 2026 World Cup. So, ito po'y maliwanag na indikasyon na hindi na po biro yung pagkalat ng sakit na yan sa Japan. So, itong sakit na ito, ayon sa naobserbahan ng mga doktor, nag-uumpisa daw po ito sa rashes o sa isang sugat na pwedeng humantong sa liver failure, sa renal failure, sa acute respiratory syndrome, sa soft tissue inflammation, yun nga sa pagkalat ng mga rashes, and meron din itong epekto sa nervous system ng tao. So una muna, mag-uumpisa siya bilang isang maliit na sugat. Then, magkukos siya ng lagnat at pananakit ng katawan hanggang sa mag-cause na siya ng pananakit ng lalamunan, and then diretso na yan sa pag-atake sa iba't ibang mga internal organ. At sa ngayon po mga kababayan ay wala pang napapabalitang gamot dito sa sakit na ito. Pero kung titingnan natin, although this bacteria is a flesh-eating bacteria, hindi pa siya totally katulad nung sakit na inilalarawan sa Biblia, yung grievous and noisome sore. Kasi yung nasa Biblia malala na mabaho, yung tibong mukhang nabubulok na sugat, no? Namamaho, tapos naaagnas yung laman, yun yung sugat na sinasabi sa Biblia. Pero ito namang disease na ito na umaatake ngayon sa Japan, although this is a flesh-eating bacteria, ano lang to, kumbaga kapamilya, same type, same family, same genus, nung bacteria na sinasabi sa Biblia. They belong to the same family of bacteria. And time will come na itong bakteryang ito ay mag-e-evolve sa mas malalang bakterya na pwedeng katulad na nung inilalarawan sa Biblia. So, ang tanong, saan galing itong sakit na ito? Well, hindi ko alam kung ano-anong mga kasalanan ng mga Hapones sa Diyos. Pero kung Biblia at Biblia lang ang pag-uusapan, ito pong sakit na ito ay malinaw na ekspresyon ng galit ng Diyos. Again, I don't know what kind of sins or wickedness that being happen in Japan. Pero this is a clear indication na may galit ang Diyos. Ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 27, ang sabi ng Diyos, sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto at ng mga grano at ng kati at ng galis na hindi mapapagaling. So, this is a deadly wound. This is a biblical deadly wound. This is an expression of the wrath of God. Baka may magtanong, so ibig mo bang sabihin nag-uumpisa na yung 7 last plagues dito sa mundo, especially sa Japan? Ang sagot ko mga kababayan, pwedeng oo, pwedeng hindi. Hindi, dahil ang 7 last plagues ay magsisimula pa kapag ipinatupad na yung mark of the beast. At ang mga tao ay nagsimula ng sumunod dito sa batas na ito or dito sa mark of the beast. Pwede rin namang oo, dahil posible na dito sa bakteryang ito, once na ito ay nag-evolve na sa mas malalang version, pwedeng mag-cause na ito ng sakit na inilalarawan sa Biblia. Well, that's a fact. Bacteria is constantly evolving. Nag-e-evolve ang bacteria, mga kababayan. Habang tumatagal ay nag-e-evolve sila. At sobrang bilis ng kanilang evolution. Sabi nga ng isang article na nabasa ko, bacterial evolution is the process of heritable change in population of bacteria over multiple generations. It occurs through mechanisms including natural selection and genetic drift.
and can result in adaptation to environmental change or host immunity. Because of their short generation times and large population sizes, bacteria can evolve rapidly. So, once na nag-evolve siya, isa sa mga major possibility is yung tinatawag na antimicrobial resistance o yung paglakas ng resistensya ng bacteria laban sa mga antibiotics. Kumbaga nag-a-adapt siya doon sa klima at sa environment kung saan siya nakatira. So mag-a-adapt siya doon sa environment ng loob ng katawan ng tao. Kung anong merong resistance yung katawan natin laban sa mga ganitong mga bacteria, merong tinatawag na antimicrobial resistance. Kumbaga, nagkakaroon sila ng property na may kakayahan na i-resist yung pangontra na meron tayo sa loob ng ating katawan. So, naniniwala ako na itong bacteria na ito na sumasalanta sa Japan ngayon ay mag-e-evolve pa sa mga darating na panahon hanggang sa siya ay maging isang bacteria na magdudulot ng matindi at nakakapandiring sugat sa mga tao na tatanggap ng mark of the beast in the future. At maraming beses ko na rin ipinaliwanag sa inyo kung ano po yung mark of the beast. So I will not focus on that anymore. Although pwede nyong panoorin yung ating naging discussion about that dun sa episode number 16. At pwede nyo rin panoorin yung naging discussion natin completely doon sa 7 last plagues sa episode number 9. Nasa description box po ang mga link. So kung baga, yung nangyayari ngayon sa bansang Japan ay pagbibigay ng Diyos ng halimbawa kung anong pwede nating asahan pag ibinuhos na yung unang salot sa buong mundo. Lilikha ito ng mas malaking kaguluhan sa mga tao at lahat ng mga ito ay isisisi na naman sa mga taong tunay na naglilingkod sa Diyos dahil hindi nila tinanggap yung mark of the beast na nagpapakunwaring tatak ng Diyos pero hindi naman talaga. So, ano man ang kasalanan ng bansang Japan sa Diyos kung bakit matitindi yung mga catastrophe na tumatama sa kanila. Sila yung kauna-unahang bansa na nakatikim ng atomic bomb. Ilang mga tsunami yung bumayo sa kanila. Ilang lindol ang sumalanta sa kanila at ngayon naman ay itong flesh-eating bacteria na sakit. Dapat na siguro silang kuminto at kilalanin ang tunay na Diyos sa kanilang buhay. Kung hindi hihinto ang mga kasalanang ito, magpapatuloy po ang mga salot na ito na hindi tumanggap sa Diyos ng Biblia, na hindi tumanggap kay Kristo. Kasi si Kristo lang yung paraan para tayo po ay makaiwas sa mga salot ng Diyos. Kung nasa atin ang anak ng Diyos, hindi mabubuhay ang mga salot sa ating pagkatao. Kaya malaki po ang responsibility ng mga tapat na Kristiyano at mga ngaral ng Diyos para sa mga taga-Japan at sa iba pang mga bansa sa Asia. Napakarami pang kaluluwa sa Japan at sa ibang mga bansa na naghihintay na makarinig ng katotohanan. Kaya sana ay loobin ng Diyos na mas lalo pang lumawak ang gawain ng pangangaral sa iba pang mga bansa na hindi kumikilala sa Diyos ng Biblia. May the Lord have mercy over Japan. In the name of Jesus Christ. Amen.